Ay mga boss, welcome back at may i-review tayo dito. Tamang-tama, may mga nagtatanong din sa atin tungkol dito sa Juson Amplifier EV902. So may nagtanong sa atin na isang subscriber at viewers. Sabi niya, ano daw yung match na amplifier dito sa Juson EV902? Kasi sabi niya, nakalagay daw sa Juson o undeclared ng Juson ay 1,200 watts PMPO. So PMPO yung nakalagay mga boss, kaya dinouble check ko muna. Nag-check ako sa Shopee kung may nakalagay talaga, kasi tinignan ko dito sa Juson walang nakalagay na 1,200 watts PMPO. So andun pala sa box niya nakalagay 1,200 watts. So nagtatanong yung customer natin, subscriber natin kung ano yung gagawin. So ngayon, bago natin sagutin, i-review muna natin tong kakatapos ko lang gawin na Juson EV902. So kung bibili kayo nito ng amplifier na to, ilalagay natin sa tag yung i-click nyo na lang, tapos kayo nang bahala kung o-order kayo o hindi. Ngayon i-review tayo dito. Ano bang gagawin natin? Since hindi tayo sponsored ng amplifier na to, hindi tayo bayad para i-promote to, ang gagawin natin ay neutral na review, honest na review, yung totoong honest, walang sugar coating, hindi natin ililihis, hindi tayo gagawa ng palabok para magmukhang magaling, magmukhang maayos, o magmukhang masama yung isang brand ng amplifier. Kung ano lang yung nakita natin, natural na review, neutral, kung ano lang. So, base sa point of view ko, yan, okay? So tingnan muna natin, ito yung mukha ng Juson. Meron na siyang display dyan. Tapos dito, delay, echo, bass or bass, treble, mic 1 and 2. Tapos dito, bass, middle, treble din, at saka balance. Mic volume, music volume. So total overall package o yung design wise niya, gusto ko. Tapos aluminum na din yung pinaka frame niya. So yan, overall design okay na. So pagdating sa mic section niya, features na mic ng Juson EV902, kukumpare natin sa mga 502 series, kasi halos yung frame nito halos kahawig din sa 502 mga boss. Mas maganda siya kasi, bakit ko nasabi, dito kasi sa 902 meron siyang timplahan ng delay, echo, mic bass, at saka mic treble, o kung paano man nyo i-pronounce yan, bahala na kayo. So sa Concert 502, bakit 502 pinagsasampulan natin? Kasi yun ang pinaka maraming amplifier talaga na integrated amplifier kung susumahin natin. Mas lamang to kasi may adjustan ng delay, tapos may tone pa yung mic. So doon sa sinasabi nating 502, meron lang siyang mic volume at saka echo lang, dalawa lang yung pihitan. So pagdating dito, mas marami siyang option. Pero pagdating naman sa tone control nila, same lang. At isa pa sa added features nito, hindi ko alam kung may Bluetooth to eh. Subukan nga natin i-power. So meron na siyang para sa memory card, USB, may FM yan. Yan, gumagana. Tingnan nga natin sa input. USB, DVD, BCD, auxiliary, Bluetooth, ayan. So may Bluetooth na rin siya. Features wise, maganda, kumpleto na. Kumbaga gagamitin mo na talaga, wala ka ng problema sa kumbaga pag features ang pinag-uusapan, pop na pop si kumbaga swak na swak si Juson EV902 sa mga potential buyer. Talagang mapapabili kasi andyan na lahat eh. Yung mga magsa-sounds o mahilig sa sounds, o kaya yung mga gagamitin pambahay lang, talagang pagdating sa features, yan na yung pang come on na talaga, o mapapabili yung kung titingnan. Kasi andyan na lahat eh. Okay. So tingnan naman natin kung ano yung meron sa likod. Okay. So try natin. Tika lang, yung yung inikot natin yan. So pagdating naman sa likod niya, may nakalagay digital karaoke EV902 240. So dito power consumption na nakalagay 350 watts. Yan sinasabi ko, wala akong nakitang power output
na ano, nakalagay. Yung power consumption kasi mga boss, yan yung konsumo galing dito sa kuryente natin o sa input voltage natin sa 220 volts. So meron dito sa baba DVD, BCD, auxiliary at saka line out. So itong line out usually ginagamit yan kung mag-add ka pa ng isang amplifier, ililink mo dito, pwede. O kaya meron ka mga active subwoofer, pwede mo rin ikabit yan. So madalang lang magamit ng iba yan. Pero yung mga medyo malalim ang alam o may alam sa sounds o electronics, alam na nila gagamitin yan. Sa mga casual naman na sound owner, sound user ay hindi na nila pinapansin yan. Okay? So dito naman meron siyang speaker A at saka speaker B. So yung channel niya ay right channel at saka left channel. So take note mga boss, baka malito yung iba. Yung right at saka right ng B at saka A, magkasama lang po yan. Same goes naman dito sa left channel at saka left channel ng B at saka A, magkasama lang po yan. Ang kaibahan lang nito, wala siyang speaker selector. Ibig sabihin naka-fix na siya na ano, matic na yan, gumagana na lahat. So sa 5 auto kasi mayroon pang option na pwede yung paganahin system A lang o kaya system B o kaya pareho o pwede mo silang i-off lahat. So dito naka ano na yan, so iwas hassle na para sa mga casual na sound owner. Okay? So sa loob naman, so tingnan natin kung ano yung laman ng Juson 902. So ito yung laman ng Juson 902 mga boss. Ayan. Is natin. Ngayon, hati yung opinion ng mga technician dito at saka yung mga sound vlogger pagdating sa SMD na pyesa. So hindi siya unanimous. May mga features kasi o may mga instance kasi na mas maganda na naging SMD, may mga downside naman yung SMD. So yung tone control niya naka SMD na lahat bukod sa potentiometer at saka sa mic input jack. So lahat ng pyesa mapa-IC, resistor, capacitor at iilang electrolytic capacitor lang yung hindi naka SMD. Ito yung board sa ano, pag ganitong naka-SMD yung ano niya, yung pyesa niya, yung PCB niyan ay double-sided na rin mga boss. Ito single-sided na board, isa lang yung copper niya, nasa ilalim sa taas wala. Ito back-to-back yan, ilalim taas. Ito yung board ng USB media board, kumbaga tinatawag na USB, memory card, FM, Bluetooth, andyan na lahat. So ito yun. Ito yung display, ito naman yung switch niya lahat. Ngayon, pasok tayo sa amplifier section. Ito yung amplifier section niya. Ito yung isang channel, yan. Ito yung isang channel. So yung transistor nito ay bali 8, 4 dito. Andito pa yung 4. So dito muna tayo mag-focus mga boss. Yan. Yung design nito ay hindi sa 5 auto, yung design niya. Kasi kung mapapansin nyo, single differential lang siya dito at base sa trademark niya na ganyan, parang Rakula ang style. Sa tansya ko lang hindi ako sigurado dyan. Sa mga mas eksperto, paki-comment. Pero sigurado ako single differential ang amplifier na to. So ang gamit niya na driver ay 1837 at saka 4793. Okay na rin yan. Ito yung power transistor naman niya na ginagamit ay A941 at saka C5200. Sa kabila ata yung C5200 mga boss. Ayan, nasa kabila nga. Tapos yung ibang pyesa niya katulad ng mga maliliit niya transistor sa differential stage, tapos sa bus stage niya ay maliliit na rin. Pero makikita mo may naka-print naman na number 551, 5401, tapos pati resistor. Bukod sa meron siyang code, halimbawa 333, 33K. Ayan, may naka-print naman. Kaya kung masunog yan, walang problema, makikita pa rin. Kung ang sunog niya maliit lang, yun ang isa sa mga concern ng mga technician na nakagawa na, especially doon sa model nila na Juson Mars Max. Kasi may Juson Mars Max na naka-SMD na rin yung pyesa. Ang nangyari mga boss, nasunog ng owner. So nung nasunog ng owner, sunog dyan, tostado, hindi na nagawa. Ewan ko lang, nung dinala nila, nabubulol ako, dinala nila dito sa Maynila, dinala sa authorized service center ng Juson kung nagawa. May mga technician na nagko-comment na gano'n na sinasabi ka na, Jusonog. Yung iba sa mga FB page, nakikita ko na gano'n yung comment nila. Naubo pa ako.
Pero hindi naman natin masabi yun kung lahat ng produkto ng Joson ay ganun. Pero dito, yun nga ang isa sa magiging worst scenario kapag nagkaroon ng sunog. Mahirap talaga ayusin kapag SMD. Lalo na kung nandamay na dyan, tapos wala kayong diagram, mahirap talaga susugin. Halimbawa, okay lang kung nasunog isang channel, tapos yung isa hindi, madaling kopyahin. Ang problema kung parehos. So doon ata sa nakita ko na nakapost, pareho sunog. So dito, yung heatsink nya maliit lang din. Mga, siguro wala pang isang dangkal ko, no? Mga ilang ano lang ba yan? Kuha tayo ng metro, mga boss. Ito yung pinaka. Hirap naman itong pang meter natin. Okay. Kunin natin yung parang roller ko dito na nabubulol pa ako. Sasamid tayo na. Wala dito sa ano ko. Hala. Nako, saan kaya yun mga boss? Hanapin ko pa. Ito na lang gamitin natin. Kamayin ko na lang. So yung heatsink nya ay, ang lapad nya ay mahigit 4 inches o kaya hindi naman nasasaga dyan, mga 11 cm. Tapos yung pinaka height naman nya ay mga 3 or kaya 8 cm. Okay, yung buka naman nya ay 8 din. So 8 by 8. So mga boss, compare sa mga naunang amplifier, maliit na yung heatsink nya. So okay lang yan kasi may nakatutok naman na blower, pero hindi natin alam kung pwede ito sa mga babadan talaga na ano. Nga pala, yung amplifier na to wala pang isang taon, nasira na agad. So ang problema niya andito, abangan nyo sa vlog ko kasi ang sira nito kakaiba. First time ko lang din maka-repair ng Joson 9 Auto. Pati yung trouble niya, first time ko lang din na-encounter, kaya hindi ko alam kung paano ko gagawin. Buti na pagana ko, naayos ko. So yan na yung problema sa SMD. Pag nasunog, pero ito mga SMD naman na board, kapag nabaha, madaling linisan to at saka hindi gaanong kinakalawang yung mga pyesa, yung mga SMD yan. Wala pa ako na-encounter na masyado nag-corroded. At oo nga pala mga boss, yung ganitong PCB, wala pa ako na-encounter na nagko-corroded to, kaya masyado pang premature para sabihin ko kung maganda o hindi. Pero maganda kasi makapal base sa size niya. Pero yung sabihin natin na baka magko-corroded o hindi siya makorroded o makorroded, hindi natin masasabi yan hanggat kasi bago lang din tong amplifier na to mga boss 1 year pa lang to sa may-ari. Pero yun nga lang nasira. Pero hindi naman ibig sabihin lahat nasisira. Capacitor. Ang main filter capacitor ng Joson AV9 Auto ay 3,300 microfarad, 63 volts, 4 na piraso. Tapos meron siyang dalawang rectifier diode, bridge type. Meron siyang isang relay. Tapos iyan na nga yung pinaka speaker terminal output niya. Ngayon, yung transformer niya mga boss, maliit lang kumpara sa traditional na Sukatin natin. Ayan. 6 inches. 6 inches o wala pa atang wala pang to 6 inches. 6 cm lang yung pinaka height. Ang pinakalapad naman niya o pinaka diameter naman niya ay nasa 10. Nasa 10 lang din. Yan. Okay. Ngayon kung pure copper o hindi itong transformer, ipapaalam ko muna sa may-ari. Titingnan natin. Yung supply naman ng amplifier na to 2023 pa pala to. 220 volts, 50 to 60 Hz yung input niya. 38038 volts, black blue 15015. So 38038 volts. Mas mataas ito ng 1 volt sa original na Concert 5 Auto. Kasi yung original na Concert 5 Auto V B ay 37037. Yung 5 Auto A naman ay 33.5. Pero sa transformer mga boss, mas malaki yung transformer ng 5 Auto B. So voltahe wise, mataas siya, pero sa amperahe yata bumaba kasi maliit din ang core niya. So
Hindi natin masabi kung alin yung pinakamalakas sa dalawa. Kuha tayo ng lumang 5 auto board transformer dito. Ito, Concert. Meron tayong transformer ng Concert na 6 auto A. Ayan. So base sa kapal niya mga boss, ayan, malaki yung kapal ng Concert 602. So mas malaki. Ayan. Yung diameter nila kunti lang lamang ng 602. Sa taas lang mas mataas at sa buka mas mataas, hindi kaya, mabigat, bitawan na natin. Mas malaki ng bahagya yung transformer ng 602 or yung 502, kasi yung 602 502 magkakasing laki lang yung transformer niyan. So wag na natin pag-usapan yan ngayon. Punta tayo sa tinatanong ng customer o customer ng viewers. Ano ba speaker ang match dito? So babasihin ko lang din sa supply at saka sa transistor na ginamit niya. So pares. Siguro pwede ditong 350 watts pa 500 watts na speaker kada channel. So ano ba yung kada channel? Isa sa left, isa sa right, yan. O kaya pwede rin din yung 250 watts na apat na 250 watts na SG12 na generic na na speaker. 1000 watts pwede ba yan? Pwede naman, tutunog, pero hindi natin alam kung anong mangyari ito sa long term. Kasi mga boss, remind ko lang sa mga viewers natin o sa mga casual sound owner o sa mga punti lang idea. Kahit ano pong speaker na ikakabit nyo sa amplifier, kahit anong size at saka watts, kung tutunog at tutunog yan. Ang problema nga lang sa katagalan, sa long term, sa katagalan na gamit, kung alin yung bibigay. Kung sobrang laki ng speaker na kinabit mo, baka yung amplifier mo bumigay. Kung sobrang liit naman yung speaker mo, baka masunog yung speaker. Depende rin kasi yan sa volume mo. So depende pa rin sa gumagamit yan. Kasi ako dito may speaker ako na 8 inches ata yan. Ginagamit pang testing dito. Hindi ko naman nasisira. Pero depende pa rin yan sa gagamit mga boss. Kung ano yung sakto lang, siguro mga ganon 350 watts hanggang 500 watts pwede siguro dito. Yan naman ay pwede pang baguhin. Depende kung merong makapag-comment dyan na mas expert pa sa akin o mas marunong, mas maraming alam, o kaya may nakasubok na ng ganito. So opinion nyo yan mga boss, pwede nyo i-comment at hindi ko yan kukontrahin. Okay, so yun lang siguro yung masasabi natin dito sa Joson. Ang price nito parang nag-range ata ng 2,500 pa 3,000 pa 4,000. So iba-iba price kasi dun sa Shopee. Tingnan nyo na lang. So mamaya paalam ko muna kung pure copper tong yung sa transformer ng yun lang. Wala na ba tayong nasabi dito na practical review lang naman to eh. Walang sugar coating, wala namang paninira, neutral lang kung lang. So siguro saka lang natin husgahan yung amplifier na to kapag buhay pa siya sa loob ng 5 taon o 10 taon. Nagsisirculate pa rin siya sa market o ginagamit pa rin siya ng tao. So doon lalabas kung ano yung mga problema. Ngayon masyado pa siyang bata para husgahan natin kung ano yung niya. Ang komento lang natin base lang sa mga materials na ginamit. Pero overall performance, tibay, tatag, quality, pag matagal na siguro, katulad ng mga 5 na 20 years mahigit na ginagamit ng mga Pilipino, o kaya yung iba pang brand, DP Audio, Kevlar na matagal-tagal na rin, magka 10 taon na dito sa Pilipinas, ay yun, nakikita natin yung mga regular na sira nila. Pero dito masyadong maaga pa para sabihin natin na super quality nito, super tibay nito, o kaya super sirain to, madaling masira to, o bulok ito So wala muna tayo sa mga ganong conclusion mga boss.
Saka na natin husgahan yan kapag matagal na. Okay? So mamaya balikan ko kayo kung ano, ipapaalam ko lang. Naputol tayo. So okay lang naman mga boss, kasi talagang cost cutting ngayon, o kaya yung target nilang market ay yung mga pangmasa lang na, no? Kaya normal lang naman yan, as long as okay naman. So dito alamin lang natin, wala namang masama kung aluminum o hindi. Unahin na natin. Maghahanap ka pa ba ng ano, murang-mura mo na nabili? Okay. So kung gusto nyo mga talagang super ganda, super ano, mag-budget kayo. Kung wala kayong budget, magtiyaga kayo sa ganito. So tingnan natin kung yan. Ayun, puti. Puti mga boss. First strike, puti agad. Ayan, zoom na natin. O, kitang kita. O, ayan. Puti. Puti, ibig sabihin aluminum. As expected mga boss.